talagang full coverage yung pagsasampa nila ng kaso ng plunder laban kay VP Sara Duterte. So ano bang ibig sabihin po nito? Naalala ko po yung ginawa ng mga grupong ito. Parehong grupo ito, itong mga grupo ng Dilawan. Ginawa po nila yan kay VP Jojo Binay. Sana ay hindi na magkukomento muna tungkol po dyan sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero hindi ko talaga matiis na eh. Nanahimik po ako ng halos 2 linggo at hindi ako nagbibigay ng komento tungkol sa issue nga ng nagaganap dyan sa bayan natin dahil sabi ko mag-time out muna tayo sa mga isyong pampolitikal at bigyan natin ng respeto itong parating na Pasko. Pero hindi tumitigil eh. Yung mga mapagkunwari at mga ipokritong mga grupo na sa akala nila ay sila lamang ang dapat na pakinggan at ang busis lamang po nila ang mananaig at mapapakinggan sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon na pinapangalandakan nila yung pagsasampa nila ng kasong plunder laban kay VP Sara Duterte at mga ibang mga opisyal at empleyado ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education na pinamuunuan dati ni Vice President Sara. Patungkol pa rin po dyan sa issue ng confidential funds. At yan din po yung naging issue doon sa pagsampa po nila ng impeachment case na binasura po ng Korte Suprema by a unanimous decision. At alam naman po natin yung impeachment case na yon ay pinirmahan ng mahigit 200 mga kongresista dahil na rin sa kapalit na pangako ng pundo na maanumalyang flood control projects na tinamasa na po nila magmula noong 2023, 2024 at lalong-lalo na itong 2025 na General Appropriation Law na pinirmahan po ng Pangulo na pinangako po na bibigyan ng mga congressmen ng malaking mga pondo. Bilyon ang mabinigay ng mga pondo sa bawat mga kongresista na pumirma doon sa impeachment case. At sinabi po yan mismo ni Congressman Toby Chanco doon sa kanyang mga naging pahayag sa media at saka sa Senado. So talaga po yung impeachment case na yan, hindi po yan nabasa ng mga kongresista, karamihan sa mga kongresistang pumirma po yun. Hindi po nila nabasa yung kabuuan ng mga impeachment. Pero ang ingay-ingay nila, lahat ang ingay-ingay nila, yung mga ibang mga congressmen dyan noon. Kung ano-anong mga sinasabi dyan, Mary Piatos, kung ano-ano. Sunod-sunod ang batikos nila kay VP Sara. At tayo ay sumagot ng sumagot ng kainitan, kasagsagan ng impeachment. Hanggang nakarating yung punto na ang Korte Suprema ay nagdesisyon, binasura po yung kasong sinampalaban kay VP Sara sa Senado. At ngayon, pagkatapos itong naglabasan ng anomalya tungkol sa flood control na hindi na po nila maitatago, hindi na po nila pagtatakpan po. Kaya mismo ang nagbunyag na rito, kunwari, ay ang palasyo, ng administrasyon. Pero ang mga matutuntun lamang at masisisi lamang ay mga contractors, ilang mga piling mga contractors, hindi lahat. At mga ilang piling mga empleyado at opisyal ng DPWH, hindi rin lahat. Pero alam ng taong bayan kung sino talaga yung mga sangkot dito. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang daang bilyon eh. Trilyon-trilyon ang pinag-uusapan natin ditong pondo na nawala. Diyan lamang po sa flood control. Huwag na natin pong isama yung mga issue tungkol sa mga corruption sa BIR o sa customs at iba pang ahensya. Dito lamang tayo magtuon sa corruption sa DPWH, specifically dito sa flood control. At hindi na po nila yan mapagtakpan. Kaya inunahan na po nila na sila ang maglabas ng issue na ito at paimbestigahan yung mga gusto nilang mga panagot dito. At kasama na dyan si dating Congressman Zaldico na siya ngayon ang kanilang tinuturong mastermind na siya lamang ang may kagagawan ng maanumalyang flood control projects. Naniniwala ba kayo na si Zaldico lamang ang nakakaalam nito at ang mastermind nito? Naniniwala ba kayo mga kababayan, mga kabaka, na saldi ko lamang sa mga congressman ang mananagot dito? Ako po, hindi po tayo pinanganak nung mga nakaraang mga siglo. Ngayon po alam na po ng lahat ng sambayan ng Pilipino kung sino mga sangkot dito. Mga mambabatas, mga congressmen, mga senador, at kung sino ang mga mastermind dito. Hindi po mangyayari yung anomalya na yan kung si Saldico lamang po ang para panagutin dito. Hindi lamang po dapat mga iilang kontraktor lamang, hindi lamang mga diskaya ang mananagot po rito.
Maraming mga contractors dyan. Ilan sa kanila ay mga membro ng pamilya ng mga mambabatas. At tulad ng sinasabi ng mga ibang mga batang matitinong mga congressmen, may mga bintahan po ng mga proyekto dyan po sa DPWH ng mga congressmen. Sila rin ang nagbibintahan ng mga proyekto. Kung sino yung mga congressmen na malalakas ang kapit sa DPWH. Doon pa lamang po sa preparation ng NEP or yung National Executive Expenditure Programs ng Pangulo, doon pa lamang sa preparation ng NEP ay doon na. Nagkakaroon na po talaga ng corruption po doon. At kung sino yung malalakas na isisingit na kaagad, hindi pa dakarating doon sa BICAM. Doon pa lamang sa preparation ng NEP, sa regional level hanggang makarating po sa DBM. Nagkakaroon na po ng listahan ng mga malalaking mga proyekto na ibibigay sa kung kani-kaninong mga distrito o mga probinsya. At merong taga-ayos na congressmen at mga iba pang mga opisyal ng DPWH. At alam na rin po natin yan. Tapos nagkaroon ng mga investigasyon tungkol po dito sa ICI na yan. Na ngayon ay mabubuwag na. Wala nang naniniwala sa ICI. Kaya dalawa na yung nag-resign dyan. Una si Mayor Magalong. Hindi na niya matiis eh. Dahil magaling si Mayor Magalong. Sa umpisa pa lamang alam na niya na medyo matatagilid ang reputasyon niya kung mananatili siya diyan. Kaya kumalas na siya kagad. At sumunod ngayon, si dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson, na napaka-waser, napakagaling na tao. Alam din niya na walang patutunguhan ito kung ganun lang po yung gagawing pagsusuri at pag-iimbestiga. Ay hindi po niya sisiraan. Sisirain pa niya ang reputasyon ni Babe Singson. Hindi po niya gagawin, kaya nag-resign siya irrevocably, effective December 15. Kahit tanggapin o hindi ng Pangulo, wala nang magagawa dyan. Talagang aalis na talaga si Babe Singson dyan. Ano pang mangyayari dyan sa ICI na yan? Eh, sabi nga natin noong umpisa pa, hindi makatotohanan ang investigasyon na magaganap dyan. Ito ay gagawin upang mapagtakpan ang kabuuan ng anomalyang ito na trilyon-trilyong pera ng taong bayan ng nakulimbat at binulsa ng mga mambabatas at mga kapwa nilang mga kakutsabang mga inhinyero, opisyal at empleyado ng DPWH. At siyempre nakinabang din yung mga paborito nilang mga kontraktor. At karamihan din sa kanila, sila rin ang mga kontraktor dito. At ito ngayon, ang suriin natin mabuti. Bakit bigla-bigla itong mga grupo ng mga Katoliko, ng mga simbaan, mga civil society kuno, itong mga nagsasabing mga NGO, lahat po itong mga dilawan po ito eh. Itong grupong ito ay mga kampon po ito ng mga oligarko at mga elitista at mga kolonyalismo ang kanilang pag-iisip na sila ang hari, sila ang mananaig, sila ang dapat paniwalaan, sila ang masusunod. Yan po yung gusto nilang mangyari at natakot sila doon sa panunungkulan noon ni PRRD. For 6 years, naging patas, naging makatotohanan ang paglilingkod sa bayan. Ayaw po nila ng ganon itong mga oligarko at elitista at mga simbahan. Ang gusto po nila, sila ang mananaig, sila ang mananatiling dapat pakikinggan ng taong bayan. Pero tignan naman po ang kalagayan natin sa sambayan ng Pilipino. Sa mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Magli-500 taon na ang nakalilipas. Ano ba ang itsura ng ating bayan? Ano bang itsura ng karamihang mga Pilipino? Sa mahigit 110 million na Pilipino, ilan ang lubos na naghihirap? Mahigit 80 million na Pilipino po ang naghihiyakos, naghihirap. Bakit? Dahil na rin po sa simbahang Katoliko. Ako, Katoliko po ako, mga minamahal na kababayan. Pero nakikita ko yung baliwala sa mismong simbahan na aking pinapaniwalaan. Itong kalagayan ng mga naghihirap nating mga kababayan. Kaya yun po yung kalunos-lunos tapos makikialam sa sila sa politika. At tapos ngayon, sasabihin nila dapat mapanagot si VP Sara doon sa confidential fund na may higit 600 million pagsamahin mo yung sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. Meron ng dokumento po yan galing na Commission on Audit. Meron na pong audit report yan. No? At unqualified pareho lang na talagang tama yung pagkagastos yan. Kasi confidential nga po yan, confidential fund. At yun po yung sinampan nilang kaso sa impeachment at binasura ng Korte Suprema. At kita nila na pag yung impeachment ay kanilang bubuhayin pagdating ng February, no? Ay siguro itong mga congressmen, baka po hindi po nila makuha yung kaukulang numero ng pipirmang mga congressmen para maisampa yung impeachment doon sa Senado.
Pero ipagpalagay po natin na makakakuha pa rin sila ng sapat na pirma. 1/3 of the total members of the House of Representatives ay pipirma pa rin dito sa impeachment ni VP Sara pagdating po ng February 6, itong 2026. Ay maalanganin po sila pagdating sa Senado. Kahit na may ilang mga senador na atap na dinggin yung impeachment ni VP Sara dyan sa Senado. At alam na natin kung sino itong mga ito. Sila yung mga senador na nag-aambisyon din maging Pangulo ng Pilipinas. Atap na didinggin nila sa Senado, pero makakakuha ba sila ng 16 na boto ng mga senador upang tuluyang makonvict at mapatalsik si VP Sara sa pagiging vice presidente? Ay alanganin po nilang magagawa yan. Kaya nga po, tignan niyo ang ginagawa nila sa mga senador na kakampi ng ating mahal na vice presidente Inday Sara. Senator Bato de la Rosa, inisyuhan na raw ng warrant of arrest ng ICC at anytime dadamputin siya. Kaya hindi natin siya masisi kung hindi po siya nagpapakita ngayon. Dahil masusurpresa na lamang ba siya na siya ay dadamputin bigla ng Philippine National Police at ibiyahe sa dahig, kidnapin uli na katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong noong March 11. Ay kahapon po, pang-siyam na buwan pong nawala sa ating buhay si Tatay Digong dito sa Pilipinas, na siya ay dinala, pinagkanulo, kinidnap, isinurrender, sinuko sa banyaga. Mas mananaig pa ba yung batas ng mga banyaga at yung korte nilang ICC kaysa sa mga korte natin dito sa Pilipinas? Yung pang gusto nilang gawin kay Senator Bato, at hindi lamang kay Senator Bato, pati na rin kay Senator Bongo o pati na rin kay VP Sara. Kaya nga po, sabi natin, hindi natin papayagan muli na mangyari po yung ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi na po papayag ang Pilipino niyan. Kaya itong mga dilawan, itong grupo ng mga simbahan at itong mga self-righteous mapagkunwaring mga grupo, na akala mo ay sila lamang ang marunong at na ang iingay po nila dahil kakampi po nila yung traditional media. Lahat ng media, tignan po ninyo, basahin po ninyo. Lahat ng media, pahayagan, mga dyaryo, mga radyo, mga television, lahat talagang full coverage yung pagsasampa nila ng kaso ng plunder laban kay VP Sara Duterte. So ano bang ibig sabihin po nito? Naalala ko po yung ginawa ng mga grupong ito. Parehong grupo ito, itong mga grupo ng Dilawan. Ginawa po nila yan kay VP Jojo Binay bago mag-2016 election. Mga 2 years before the elections ng 2016. Katakot-takot na kaso rin sinampan nila kay Vice President Jojo Binay. Pero kung tignan po ninyo, dati po nilang kasamayan yan, si Jojo Binay noon, noong 1980s hanggang, kasama po nila yan. Hanggang nung mga year 2001 to 2010. Kasama po nila yan. Pero nagkahiwa-hiwalay na po sila dahil nga po sa ambisyon ng mga Dilawan. Kasi nga si Jojo Binay ay makamasa. Siya rin po ay champion ng mga ordinaryong Pilipino. At hindi kayang basta paikutin na lamang po ng simbahan yan o kaya ng mga NGO na sinasabi nilang silang magaling. Kaya po siniraan si Jojo Binay, sinampan din ng katakot-takot na kaso. At eventually, hindi man nanalong vice presidente si VP Binay kasi yun nga siniraan siya ng siniraan. Hindi rin nakalusot yung kandidato ng mga Dilawan at ng mga elitista at mga oligarko. Natalo rin siya at nanalo nga si Tatay Digong, si PRRD noong 2016 elections. So, yun ang gusto nilang gawin ngayon yan kay VP Sara. Dahil siya ngayon ang frontrunner sa survey. Kung magkakaroon ng eleksyon ngayon, sigurado mananalo na si Vice President Sara. So, ginagawa nila lahat na siraan si VP Sara. Pamumulitika po ito. Hindi po ito para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Dahil alam na natin, ulitin ko, meron na pong COA audit report dito. At sinasabing tama ay yung pagkagastos ng mga pondo ng Office of the Vice President at saka yung DepEd nung panahon po ni VP Sara sa DepEd. So ano pang hahanapin natin dito? Kung hindi ito ay tahasang pamumulitika, tahasang pagsira sa pangalan. Nakakadismaya nga itong mga personalidad na nakita ko. Ako, sila pa rin. Yung mga akala mo sila lang magaling. At alam ko po, hindi lamang po si VP Sara ang talagang yayari nila rito. Kami rin po na talagang sumusuporta at nagsasabi po ng makatotohanan. Alam namin na pati kami ay dito ay namimiligro. Senator Bato, Senator Bongo, ako personal ay namimiligro rin dito sa gagawin nila. Pero tulad po ni VP Sara, tulad ni Tatay Digong, hindi po kami natatakot. Hindi po ako natatakot. Kung yan po ang magiging dahilan, kung tayo po ay malalagay po sa alanganin, ay kakayanin po natin yan. Kahit na may edad na rin po tayo. At
hindi po tayo uurong dito sa labanan na ito para sa sambayan ng Pilipino at sa kapwa nating maralitang Pilipino. Dumanas po tayo ng kahirapan, dinaanan po natin yan nung tayo ay bata. Pumasok po tayo sa eskwelahan magmula elementary na wala tayong sapatos, kung minsan wala tayong tsinelas. Paapa lamang po, makarating lamang po tayo ng elementary school, makatapos po tayo. Hanggang makatapos po tayo ng high school, nag-aaral po tayo sa Catholic school, pero sa hirap ng buhay, ay talaga pong tiisin natin. At hindi po natin papayagan na ang ating natutunan kahit papaano ay basta na lamang po baliwalain ng mataong ito na sila po yung tahasang nagkukubli dito sa sinasabi nating simbahang Katoliko o kaya mga self-righteous na mga NGO. Hindi po ako papayag dyan mga kababayan, kaya hindi ko pumatiis. Pasensya na po kayo na ako'y muling lumabas at magpahayag ng aking damdamin tungkol sa nangyayari sa sitwasyong pampolitikal dyan po sa ating bansa. Unahin ko pong discuss po rito itong tungkol sa pagsampa ng plunder case laban kay VP Sara at mga empleyado ng Office of the Vice President sa Katiped na ito ay isang tahasang pamumulitika nitong mga dilawan. Tandaan po ninyo itong mga grupong to. Kilala po ninyo yung mga personalidad ng mga senador ng mga dilawan na wala po silang ginawa kung hindi ipromote yung kanilang mga sarili. Sila yung nagmamalinis, mga ipokrito at ipokrita dito sa larangan ng politika. At hindi po tayo natatakot kung ano man po ang kahihinatnan nito. Gagawin nila yan kay VP Sara, gagawin nila yan kay Senator Bato, Senator Bongo, at rin siguro sa akin. Talagang siguradong gagawin po nila yan sa atin. Sasampad nila tayo ng katakot-takot na kaso. Sige po, nakahanda po tayo sa anuman pong mangyayari. Kaya yan po yung aking unang pahayag ngayong araw, December 12. At nandito pa rin po ako sa Kuala Lumpur, sa Malaysia. Hihintayin kong makausap itong ating mga kababayan dito na alam ko pong sila ay nagtatrabaho ng malinis dito sa Kuala Lumpur at saka sa Malaysia dahil nga po sa hindi maraming pagkakataong makapagtrabaho po dyan sa ating bayan. Kaya po sila nandito nagsasakripisyo sa ibang bansa para lamang po sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. At yan na nakalulungkot, yung kanilang mga kinikita na tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ay talaga naman pong kinukulimbat ng mga politiko. Huwag niyo pong kalilimutan, huwag nating pabayaan na ang issue po ng korupsyon na malawakang nangyayari ay mapagtatakpan nitong mga naglipa ng mga ginagawa po nilang mga istorya. Ay meron pa rin pang isang nakabilanggo ngayon na siya ay sinampahan ng kidnapping at with ransom at nakapiit po siya dyan ngayon sa bilangguan. Nagpahayag ng kanyang affidavit na inaakusan si VP Sara na tumatanggap daw ng mga perang galing sa Pogo at saka sa mga drug lords para sa kampanya niya ng 2022. Maniwala pa kayo doon? Si Inday Sara ng panahon ng 2022. Kahit na hindi na po siya mangampanya, umupo na lamang po siya, siguradong mananalo na siyang Vice President. Kaya lang naman po siya umikot at sinamahan po niya yung kanyang katandem sa Uniteam na naging Pangulo nga. Pero anong ginawa sa kanya? Ayun. Nabudol, sabi nga, nabudol lang ang ating Vice Presidente at ang pamilya Duterte. Nabudol po tayong lahat. Kaya po tayo hindi papayag na ganito rin na ibabalahura po nila itong politika natin. Nagkakaisa po tayo sa ngayon. At ako po ay naririto sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. Katatapos lamang po ng international conference na aking dinaluhan sa Malacca. Dumaan lamang po ako dito sa Kuala Lumpur bago ako uwi dyan sa Maynila para daog palad at makita at makipagtalastasan din sa ating mga kababayan dito po sa Malaysia. So yun lamang po mga minamahal na kababayan, ang ating komento tungkol po dito sa isinampang kasong plunder na galing dito sa mga grupo na tinatawag kong mga kampon ito ng mga oligarko at mga elitista at mga kolonyalismo na gusto nilang magpatuloy yung pagpapahirap sa ating mga kababayan at gusto po nilang silang manaig, manatili sa pwesto at makinabang. Akala mo ay meron po silang nagawang kabutihan para sa bayang Pilipinas. Kung susuriin po ninyo yung saligang batas ng ating bansa, sila po ang may gawa niyan. Kaya patuloy kung nagkakaroon ng mga maanumalyang mga sistema ng pamamalakad, hindi lamang po sa Kongreso, pati na rin po dyan sa Senado, pati na rin po dyan sa Malacanang, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Gustong-gusto po nilang ganun ang mangyari
Kasi sila rin po yung nakaupo dyan. Sila lang ang nakaupo dyan. Takot po sila na magkaroon muli ng isang Duterte na maluklok sa Malacanang sa katauhan po ni Vice President Sara. Dahil alam na po nila, kung magaling po si Tatay Digong, maganda po ang ginawa niya, magmula 2016 hanggang 2022, sigurado po ako, mas magaling, mas matapang, at mas matatag si VP Sara. Ang kaibahan lamang po, siya po ay babae, kaya may puso po siyang mapagmahal para sa taong bayan at ordinaryo at maramitang mga Pilipino. So yun lamang po, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magandang hapon po sa inyo.